Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Soul. So mayroon tayong dinadiagnose dito guys na aircon issue at electrical issue. So chine-check natin dito guys yung internal niya na fuse box, kung kompleto ba or walang busted. So by the way pala guys, itong unit na to ay Kia Rio. So kung may sasakyan ka, kaparehas lang naman to sa lahat ng mga may sasakyan kung paano i-check yung mga dahilan kung bakit nagbabawas ng lamig yung aircon at bakit nag-overtemp or pressure yung aircon. So ngayon guys, papakita ko sa inyo, sundan nyo lang yung video kung ano yung unang ginawa ko. So nag-check tayo ng fuse box. So fast forward tayo guys. So ito nga guys, dahil hindi gumana guys yung auxiliary fan, dahil sira yung resistor block niya guys. So yan yung isang dahilan kung bakit nag-high temp or high pressure yung system. Yung auxiliary fan niya hindi gumana dahil sa resistor block, at pati na rin yung auxiliary fan niya ay nasunog. So anong dahilan nito guys, bakit nasunog yung resistor block, bakit nasunog yung auxiliary fan? So kadalasan guys, based on my experience, kadalasan nito guys ay dahil sa napasukan ng tubig, dahil sa pagkars, or dahil na rin sa panahon. So yung resistor block connector kasi nito guys ay nakangala. So meaning to say, sahod yung tubig, nasa sahod, pagpasok hindi na makalabas. So yan yung nagiging dahilan kaya nag short circuit ang resistor block at naepektuhan yung condenser fan or auxiliary fan. So dito guys, chine-check natin kung may lumalabas na positive at kung may present na negative sa system. So yan yung chine-check natin ngayon, dahil hindi natin pwedeng ikabit yung bagong auxiliary fan at resistor block kung short naman din yung linya ng power supply voltage. So fast forward tayo guys, tapos na tayo doon sa cooling system nya, kung anong dahilan nahanap natin. Dito naman tayo guys kung bakit nagbabawas ng lamig. So dito chine-check natin, kinargahan natin ng preyon kung nagbabawas ng lamig, preyon sa system. So nagbabawas siya guys ng preyon sa system, dahan-dahan lang. So paunti-unti lang, kasi kung makikita natin guys sa gauge ay pagka nag-operate na yung aircon ay bumababa ng konti yung pressure sa high pressure at bumababa rin ng konti doon sa low pressure. So tinanong natin yung may-ari kung may leaking sa loob. Ang sabi wala silang naamoy. So hindi tayo pwedeng mag-rely doon sa sinabi, kundi tayo ang mag-probe kung walang leak sa loob. Dahil dito guys sa labas, chinik na natin, wala tayong naamoy. So sa pressure na nilagay natin guys, leak test tayo, kailangan na may maamoy tayong preyon sa labas, pero negative, wala tayong naamoy na preyon doon sa labas, sa condenser, sa expansion valve at doon sa mga fittings niya guys. So possible guys, prospect natin nasa loob ang leak nito guys. So yun yung i-discover natin doon sa yan yung leak natin na process. So nagbabawas talaga siya guys, paunti-unti. Ito yung dahilan kung bakit nagbabawas din ng lamig. Kargahan mo ng preyon, isang linggo lang, wala na namang lamig. So balik lang yung issue, dahil nga pag during dyan sa operation na yan, pagka di mo niligtis ng matagal, hindi mo talaga matitrace ng husto yung
leaking at saka problema. So dito nasa mainit tayong kondisyon at ito nga bumababa siya ng konti pero hindi mo mapapansin ng gusto kung hindi mo talaga titigan at hindi mo siya i-oper ng mata. So yan yung leak test natin. So chine-check natin kung may naamoy tayo, so negative, pero ang positive ay nasa loob dahil kanina guys ay chinik na natin at nangangamoy siya doon sa loob. So hindi mo mapapansin lang na nangangamoy dahil naghalo yung amoy ng pabango doon sa loob, yung air freshener at saka yung preyon na nagliliking doon sa vent grill niya. So yun lang guys, dahil sa hindi gumana ang radiator fan or auxiliary fan or condenser fan, nag high pressure, high temp, tapos naapektuhan yung evaporator nut at yun yung nagiging dahilan ng lamig. At doon naman sa bakit na yung radiator fan or condenser or auxiliary pati yung resistor block ay dahil sa nabasa yung connector. So yun lang guys, maraming